Ang sabi niya, no, people who bitterly say they don't need a significant other proudly call themselves independent and criticize other couples. For me, that's called loneliness. Para Nag-message sa akin si Josh on point one time. Sabi niya, ito Chong, okay to. Mukhang maganda pag-usapan or maganda mo i-topic tong na to, video na to. At pinakauna ko kagad na blurt out sa kanya, Chong, mas gugustuhin kong mag-collab tayong tatlo nila Moose. How epic could that be, guys? And if ever matuloy yung ganon, ako, si Josh on point and si Moose, anong topic yung gusto nyong pag-usapan namin? And please choose your topic wisely. And tara, pag-usapan natin yung binigay or yung video topic ni Moose. Kasi mukhang interesting to. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. para sa akin pare, agree ako dyan. Pag-uusapan natin kung bakit, no? Pero bakit nga ba niya sinabi to, no? Sinasabi niya to dahil merong nag-comment sa isang post niya pare, no? Basahin natin yung comment ito. Sabi ni Luz Miguel Flores, okay? Who needs a man? No? Tinatawag niya, who needs a man? No? Woman can do whatever, bring food to the table, pay bills, support kids, and can love and take care of the kids. Well, you know what? Don't get me wrong. Both can be or can have this kind of mindset. Yung pagiging strong, independent individual nila. But life is already hard as it is. And siguro nga, you are very strong, very independent, man or woman. But hindi siguro magiging kasing lakas nyo lahat ng tao, kalalakihan man yan or kababaihan. So, meron talagang mga tao yung hindi maka-go through sa ganyang klaseng lifestyle. I mean, nothing wrong with going through that path. Yung pagiging strong, independent woman. Like, literal, kaya mong magtrabaho at maging magulang ng sabay. Pero, yung iba kasi talaga, gusto nilang may mapag-sharean ng tagumpay nila, ng problema nila, ng mga intimate moments na hindi nila basta-basta ma-share sa ibang tao. The person that they can finally be vulnerable to. Better. Okay? So, ito ang gusto kong pag-usapan. No? Ito yung mga ganitong klase ng babaita sa social media. Gusto ko pag-usapan dito pare, no? Yung mga babae na madalas sabihin or maingay sa social media na hindi daw nila kailangan ng lalaki. Well, I totally agree with that. Something is really off when you keep on virtue signaling yung pagiging strong, independent woman or man nyo. I mean, we get it. We're happy for you that you're strong and independent man or woman. But you posting it, imposing it in social media, tell us a different story. It's like as if pinipigilan mo yung ibang tao na pumunta on a different path kesa doon sa ginawa mo. I mean, di ba?
for the lack of better term, I mean, kung gusto mo yan, huwag ka mandamay. Di ba? Marami ring influencer ang dumami yung following, yumaman na, kakasabi ng I don't need a man. No? Sa totoo lang, nakakatawa tong mga ganitong klase ng babae, pare. Okay? Hindi nakakainis. Ako natatawa na lang. Bakit? Kung meron ka bang isang bagay na hindi mo kailangan, okay? Papasok ba siya sa isip mo? Ulitin ko kung meron kang isang bagay or kahit ano pa man yan na hindi mo talaga kailangan, papasok ba sa isip mo yan? Or magiging bukang bibig mo ba yan? Ang isang bagay na hindi mo kailangan? Because you know what, Chong? There's a reason why they are being like that. Virtue signaling para may makasama sila doon sa pag-go through na mararamdaman nila by choosing to stay single, although maybe not celibate, di ba? So, that's one of the reason why. Yung pag-iingay nila turns out to be a virtue signaling para maisip ng karamihan na, oo nga, pag ganito yung pagdadaanan ko, I mean, this is good, right? I mean, hindi ko kailangang ipagsabi or ipakalat na magiging ganito ako. Di ba? Tanungin ko kayo pare sa mga nanonood dyan. Anong bagay ang hindi mo kailangan ngayon? Kahit hindi ngayon, anong bagay ang hindi mo kailangan? Or ano ang hindi mo kailangan? Isipin mo, anong bagay ang hindi mo kailangan? Hindi mo may isip, di ba? Ang hirap isipin, ano bang bagay hindi mo nga kailangan eh. Kaya hindi talaga siya papasok sa isip mo or hindi mo talaga may isip, hindi mo kailangan eh. Di ba? Isa to sa pinaka practical na pambasag when it comes to people who are trying to virtue signaling kung ano man yung ginagawa nila sa relasyon nila. Like, for example, ito yung relasyon ko eh, so dapat ito din kayo. Or, ganito ako eh, so dapat ganito din kayo. So, yung mga ganong klaseng act na pag-virtue signal, and later on, if you do not find it attractive, or ayaw mo ng ganong klaseng method or pamamaraan, at you chose to go to a separate path, those people who employ those kinds of techniques has a special way, a very cunning and subtle way to make people who did not choose what they chose to feel bad. Gets nyo? Kaya nga madalas yung mga bagay or mga gamit mo na hindi mo na talaga kailangan, hindi mo naisip na hindi mo kailangan, nawawala na lang eh. Diba? Nawawala na lang siya sa bahay ninyo. Kasi wala na, hindi na siya pumapasok sa isip mo dahil hindi mo nga siya kailangan. Now, ibahin natin yung question. Ano yung isang bagay na kailangan mo pero hindi mo makuha? No. That's a very good question again. So, yung mga bagay na hindi mo makuha, come to think of it, nung bata ka, ano yung ginagawa mo para makuha mo from your parents yung mga bagay na hindi mo makuha? Di ba naglulupasay ka sa sahig? Di ba? Nag-iiyak ka, nagpapapansin ka. Para ibibigay ng parents mo yun, hindi dahil you deserve it, but dahil, ano ba yan, para lang huminto ka, or dahil nakakaawa ka, or nakakarindi ka, di ba? So, what a good tactic
'Di ba? Ano yung isang bagay na kailangan mo pero hindi mo makuha? Para sa ating mga lalaki, madalas yan, kotse. Di ba? Pag meron tayong isang bagay na gusto natin pero hindi natin makuha, medyo nakaka-frustrate, nakakainis. Di ba? Pwede mo rin to ihalin tulad doon sa mga taong gusto ng maraming pera. Lahat ng tao gusto ng may pera o maraming pera. Pero pag hindi nila ito nakukuha at na-frustrate sila na hindi nila makuha yung pera na kailangan nila, anong magiging mindset ng mga to? Sasabihin nila, hindi mo kailangan ng pera. Exactly! Wow! Alam mo yung hindi lang siya applicable sa relasyon, applicable din siya sa social issues natin. Why? Bakit? Yung thoughts ng mahihirap, ganun. 'Di ba? Yung virtue signaling ng mga makamasa, ang binabato nila madalas, no, hindi mo kailangang yumaman. Hindi mo kailangang magkaroon ng pera. 'Di ba? Parang para sa kanila, yung pagiging mayaman or pagiging may-ari ng kumpanya is hindi lang imposible, pero parang napakalaking kasalanan. Kasi matik, nagiging unfair ka dun sa empleyado mo. As if naman ang business ay isang charity, di ba?